Ang Ebanghelyo ni Kristo ayon kay Juan. Ikalawang kabanata. Ang kasalan sa Kana. Pagkalipas ng 2 araw, may naganap na kasalan sa bayan ng Kana, na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan na sila ng alak. Sumagot si Jesus, "Babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko." Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, "Sundin ninyo ang anumang iuutos niya." May 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paglilinis. Naglalaman ng 20 hanggang 30 galon na tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinunungan nila ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumalo kayo at dalhin sa namamahala ng handaan." Sumalo nga sila at nila sa namamahala. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Pero alam ito ng mga katulong na sumalo ng tubig. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Karaniwan, ang pinakamainam na alak muna ang ihahanda. At kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman nila lalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, dahil ngayon mo lang inalabas ang espesyal na alak." Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea, ay ang unang himala ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, pinakita na ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga tagasunod. Nanatili siya roon ng ilang araw. Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng mga paglampas ng anghel. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya roon sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati. Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng pera ng mga dayuhan sa kanilang mesa. Kaya gumawa siya ng pangupit na lubid at itinaboy niya palabas ng templo ang mga baka at tupa. Kinalat niya ang mga pera ng mga nagpapalit at itinaob ang mga mesa nito. Sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapati, "Alisin ninyo ang mga yan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan, "Mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay mo." Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito?" Sinagot sila ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli." Sinabi naman nila, "Ginawa ang templong ito ng 46 na taon at itatayo mo sa loob lang ng ilang araw?" Pero hindi nila maintindihan ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang nabuhay siyang muli, naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito, at naniniwala sila sa pahayag ng kasulatan at mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem, ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Pero hindi nagtitiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao at hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa puso ng mga ito.